manggod mamatikdan ang pagkabayas kung do naman. Pero wala pa gani magkaatubang ang duha ka kampo nga kumbaga kanang gitawag nga oral argument ngadto sa RTC Branch 44 apan gipasanginlan na dunay pagkabayas ang judge o sa unsang pamagi attorney ni judge nga wala pa may nahitabo nga kuan kining oral argument dito sa RTC Branch 44. Yay, reporter ng Jason Squalal atong murag akong nakita dito sa mga usa na sa ilahang basihanan Bert. Mao lagi itong paggula lagi sa warrant of arrest. Na may desisyon ng Korte Suprema sa ingon-ana nga mga sitwasyon ato religious may sayo pa ganitong kang kuan na Juan Ponce Enrile. Sayo pa tong Juan Ponce Enrile but any practitioner for that matter ang higala. Inig ma-file ang kaso expect ni gina muna. Nga mogula gina magsunod gina ang warrant of arrest. Talag-talag kay na higala nga mapugna nato usahay. There was a time na nakahangi ko na sa judge na napugna na ko but katong nga kaso gi-elevate na ko sa Secretary of Justice. Unya nag-file kong petition for review sa desisyon sa Piskaliya. Unya naghangi ko sa judge nga tagaan ko 60 days para hulaton ang resolution sa Secretary of Justice. Ang paglugwa sa warrant of arrest ato ni Joyce, tinuod sakit kini sa kabahin ni Celso Rehencia ug uban pa mga akusado. Pero dili matawag nga bias ang huwes, gumikan kay wala man siya proseso nagisupa. Ay kung iwan kag bias na lang kay nipagula og warrant of arrest ang judge. Hala, sultihig bias tanang piniriso diya sa ato ang BGMP Tipanoy. Kaya sila tanan diya ginugwaan na sila og warrant of arrest. Anong si Oski lagi sir, wala man mag-inhibit adtong parte sa hilaw nga TRO. Klaro man unta kayo, dikit ang iyahang kuya sa suspended mayor. Ikaw, no? Ni inhibit sa ultimately. Pero human. Na-issue na ang TRO, mo lagi na, nag-file kita og motion. Kita mismo. Ang kuno na to na, nag-file kita og motion to inhibit Justice Oscar V. Badillas sa itong panahon. Apan subok pamalandungon, nigula gyud ang TRO katong gi-list nga TRO bangay gala o wala magani marisolba ang ato ang motion to inhibit. Apan ultimately sa dihang murag naklaro na mga igala nga i-lift ang katong TRO nga gi-issue ni Justice Oscar V. Badillas ato ang naibaw-an nga ultimately ni-inhibit pod si Justice Oscar V. Badillas. Ito nga na matig na ito ni Joyce nga wala di nagyod mapugnan. Mabalitan yun ang iyahang gipagula nga hilaw nga TRO. Ato ni Joyce, ato na parinon karong katawtod lang ato sa ipalasod kini nga report taga standby karon sa tuga Lias Cooper Herme Arcelia Herm Wedge mo report. Good morning Iliga. Good morning Iliga. Yes, first of attorney sa dugang report, follow up kini sa gika report ni Biliano sa PI nga din usa ka biktima sa pagpamusil samtang diya kini sa iyang mismong panimalay kagahapon mga alas 3:35 kapinkong kulang sa kapunon. Gila ang biktima nga si Perpetuo Hanugi, 26 anyos, usa ka retired maritime police o lumupi kini diha sa Purok 13 Kanaway sakop sa barangay Tibangan ning atong syudad. Matod ba sa initial report samtang diha kining maong biktima sa balkon sa paggungon niyang panimalay kalit kini giduol sa wala maayong suspitsado o gilutaong gipusil kining maong biktima. Matod ba sa mga residente 5 ka buto ang ilang nga dungog kung nakita pa nila nga ang suspitsado diano kayo kining naglakaw human kini namusil ngadto sa biktima. Sa dugang report ang biktima maayo pagkatusak sa bala bahin sa iyang tangkugog ulo atong nasailan gidali kini pagdala sa pribadong balay tampalanan sa Sanitarium Hospital apan subot ang kayo palandungon Alberto Gatuni pipila ka minuto nakabsan kini sa iyang hinulaman nga kinabuhi. Matod pa sa dugang report man kini gipusil ang biktima sa wala mailing suspitado dali kini ni sibat sakay sa rider nga motorsiklo nga color blue walay plate number ug matupa paingon ato patubang dagan nga sa yes Herms, unsa may motibo na ay na-establish nga motibo anang pagpatay? Sa pagkakaroon, gihikay pa ang makuting nga pag-imbestiga kay matod pa sa atong pagsusik-susik kagapon
wala man kini nadawat nga huga nga kining mga biktima nga diin maayo man kini nga tao. Atod pa nasayra na to nga dito kini na-assign sa yung Maritime Police sa Lugait. Dayon sa pagkakaroon, gihikay pa ang makuting nga pag-imbestiga sa atong mga law enforcement o sa atong kapulisan kung unsay motibo pagpamusil patay ngadto sa biktima. Kung padayon hatod karon di pangita pa ang atong mga suspitado kung asa karon tayo nagtago ang mga panahon na Attorney Ogbert. Samtang sa pikas bahin, Bert, adunay mahinuganon ay nga pahibalo. Panawagan nga ito sa tanan nga mga membro sa Guardians GIRI, Guardians Republican International Incorporated, sa pagduaw sa patayang lawas nga ito ni Aling Landing. Yan niya siya ato agihaya sa Cosmopolitan. Unyang gabi mga alas 8 ang tasla. O magsuot lang kini o ginupong sa Guardians kini nga pahibalo. Ika ni it is RNG Arada o sa founder sa maong grupo. Okay, update dikan sa gawas o kabayan usab sa naitabo nga shooting accident sa gapon alang sa good morning iligan kini si Sandigaran Hermier Silia reporting. Salamat kay Superintendent Mercedes sa mga report karuga buntaga ug ato Joyce sa padayon aga pagabot-abot sa tubag nga text messages karuga buntaga ako sa nibasahon na Bert ug ato Joyce mayo jud unta kung madakpan ang mga most wanted dinhi sa iligan karong festa kay mga armado manggod ni sila ug gadakong hulga sa kinabuhi sa mga city officials, media, etc. Mga expose kayo sa mga kalihukan sa fiesta. Proactive unta ang mga pulis ug NBI, dili reactive nga igo lang managana istruktuhon ang gasakay sa mga motorsiklo ug ang mga illegal gangs. Apelay na Attorney Joyce ang mga suporta si CGR kanunay gapasiatag nga injustice ug gidaog-daog kay way connection. Pastila na ay gidaog-daog nga nakaako ug hard ug abogado nga di kampanilya mga bugok kung gusto mo mga loyalist ni CGR ug simpatiya ug gamito nila ang nga isyu sa mabot nga eleksyon kadto jud mga abogado sa PAO o katong mga abogado sa iligan. Gusto niya to ni Joyce nga aron pamatud-an nga pobre sa sensory siya walay koneksyon ngatong dili PAO nga abogado ang gamiton. Nakahire man og di kampanilya nga abogado dito sa Kauluhan. May pobre nga di kampanilya nga abogado. Og di pa to ni Joyce Sir Alberto attorney si CGR naara dinhi sa iligan amo ba? Kung makita ninyo report niya sa mga otoridad. Si CGR kay ang C3 kay ang 3 kapari nasayod na sila nga naara na dinhi sa iligan. Hasta si Congressman na Tikbong Badilles kay ipasurinder ni Tikbong si CGR. Unconfirmed nga kuan kini attorney ni Joyce impormasyon. Good morning, Attorney and Bert. Subo, gipahibalo nga may panaw na si Robledo Imbol, ang Chief Tanod sa Barangay Santa Elena, ang haya na sa ilahang balay sa Steel Town. Thanks, Mike Bagsay. Condolence kang sa pamilya Imbol, ang Chief Tanod sa Barangay Santa Elena. O gatay dugang text message sa sa ko Attorney ni Joyce Bert kabalo man siguro ng abogado nga katawanan ang iyahang mga motion pero iya lang nang gihimo kung sa basketball pa pamatay oras dribble lang delaying tactic ay kabalo siya ngadto madot lang yun ang iyahang kliyente. Ito ni panglantaw Attorney Joyce delaying tactics matod pa o nga pa yapay text message sir dapat lang kung di siya matawag nga pretending crimes harapin niya ang katotohanan kasi para matapos na ang issue yung sino ang gumawa ng mga pangambos kasi yung ikaw most wanted tigas ang puso mo kasi ikaw man utak sa mga crimes huy sumuko ka na Mr. CGR kabit sa gatong pangalan nga mayor ato sa supayan po suspended wanted mayor. Og di pagod na to ni Joyce Sir Bert good morning mo greet ko og happy birthday sa ako binata si Kiana Noval ika 19 anyos dinha sa Santa Filomena from Ninang Purok San Juan Santa Filomena. Dagang salamat. Ay isa pa yan. Happy birthday. Ganto sa nag-birthday. Og pangimbitar pod.
Available mo diri permi. Layo. Joke na to Attorney Rejoice. So, siguro na ito, Attorney? Ha? Siguro na ito? Napod mo yung laptop. Napod mo yung laptop o cellphone. Lapad nga Tupperware. Di dito para sa 29 na? Ha? Di dito para sa 29 na? O sa 29? Sa kuan, kapistahan. Nagbayan sa iligan. Ang ato ang mga igsuon diha sa Upper Tuminobo, ang ato ang mga miyembro diha sa Caritas Village, magpagigayon unya og gamayng proyekto ang atong Rotary Club of Biligan Bay diha sa eskwelahan. Ang di-adapt ka na ang eskwelahan sa atong Rotary Club of Biligan Bay og nanghinaotang ubananta sa mga pipila ka mga residents diha sa Caritas. Bert, modagan gidi ay ang pare nga si Jemar sa 2016. So klaro na nga dili di tungod kay concern siya sa iligan ang iyang pagsaba-saba apan may personal interest kay may ambisyon mahimong public official. Diba? Tunog naman ni kay Attorney Rejoice. Sa una pa man na? Sa una pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Matod pa niya sa among pagkita kaniadton, matod pa niya nga kutob nga naa pa kunoy tarong nga mga public official, di kuno sa mudagan. So karon kay mudagan naman siya sa ato pa wa tarong nga official. Anyway mga igala, grabe na kasika sa ato ang politikanhon nga kalihukan og matod pa ready na kuno ang grupo nilang Tikbong Badelias. Ready na? Ready na? Kompleto na kuno ang ilang line-up sa konsehal. Ang ilang vice mayor, ang ilang mayor, o ang ilang congressman. Ready na sila. Ready to rumble. Magsugod na sila kuan ron. Kining pamugas-pugas on Attorney Rejoice. Kaya nga kining katawhang lumulupyo, wais na mga butante karon. Mubutar ang katawhang lumulupyo, gawas nga ilang nailhan, ila usab ba siguro nga sila maayudahan pinagi sa mga proyekto o ilang mga gikinahanglan nga mga programa sa kagamanan. Ano naman mga higayon Attorney Rejoice nga dunay uban na halos kalimanan nihimo sa pagdaya. Pero tungod kay ang estilo maulang ang pagabutho panahon sa piliay, di gihapon mulusot Attorney Rejoice. Bert, please ask Attorney Rejoice, nasiak na ba ang local Liberal Party between Cruz and Marzo? Maragwa man o sa imong ikasultihan ni Attorney Rejoice? Ang grupo sa Liberal Party mga igala din sa local, no? Sa ato ang dakbayan, nagpabiling maligon, nagpabiling usa mga igala. Nagpabiling nga All-Star ko sa basketball pa? Oo, All-Star. Kabalo na ka, kining basta All-Star, mga Dream Star mga igala, daghan yun na. Mauna nga sa ato ang nahibawan karon, tulo ang magpapili isip congressman sa ato ang Partido Liberal mga igala. Kana ang ato ang former mayor, si former Mayor Lawrence Leach Cruz, pagpapili isang congressman ubos sa Liberal Partido Liberal mga igala. Naapod si Councilor Freddy Shaw, magpapili usab konsihal congressman sa Partido Liberal mga igala. And then naapod ang ato ang acting mayor karon, si acting mayor Roderick C. Marzo. Puro ni bagtik mga igala. Mauni nga medyo adunay pagtimbang-timbang, pagtimbang-timbang o pagpulso sa ato ang liderato sa ato ang Partido Liberal mga igala. O ang posible nga diha sa posisyon nga mayor, awa magimatbang ni Congressman Vicente Barf del Monte Jr. Si Jerry Macaco na Attorney. Dahil wa man niya nakuha atong ambos, masig mo enkwentro siya. Kuan lagi nila, dayon lagi. Dayon na lang. Sa palpak ko ang poslan mang nabasa na lang ko, kaligo na lang ako.
Unya ang ato ang vice mayor medyo usa pa lang ato ang kuan. Ang atong naibaw-an Uy, si Bunguton de, wala ka kayo ba ni Bunguton nga porting paningkamot ni Bunguton karon? Si Pastor Bunguton? Number 1 ko na siya. Sa iyang survey pod. Pero kanina na nga mga kuan ato ni rejoice kana bitong mga tao nga gatuo silang kagalingon nga mudaog ni wala manggani maila sa kadaghanan plus wala pagyoy nahimo nga mga kanabang mga serbisyo nga diin nakabenepisyo ang katawhang lumulupyo nga basta na lang mo padayos kagalingon nga gusto nga magmayor pagkatapos daghan lugar o mga plano pero wa may nahimong kananaabang ayuda ngadto sa katawhang lumulupyo ay kanang inaana ato ni Joyce abot gano sana asa na dapita pod juton ato gani si katom hinumduman ako Monay Sambas kanta Through Dreams The Impossible Ngayon pag number 1 kasi lalo pag-ani filing nuisance na pero sa ako ang vice mayor mga igala nagpabilin si vice mayor acting vice mayor ug puhon mahimo na yung full-fledged vice mayor si Providencio Bong Abraham Jr. Bisan pag wala pa 2016 election attorney? Wala pa 2016 election. Ma-full-fledged na siya? Ma-full-fledged na siya. Nga naman na siya kay? Kay, kasi na yung mga kuan. Kasi hindi na mabalik din siya. Hindi na makabalik. Kasi, onsa na. Og si Silso rin siya, balik nga niya siya after 6 months sa iyong suspension, para magyapong kay pusasan man siya. Paman siya kaning nakitaan man siya probable cause na ining ambos may natabog ato kang Congressman Bas Belmont sama sa gingon sa uban ato ni Rejoice dito na siya magmayor sa prisuhan. But of course mga higala ang ato apong higala si former Vice Mayor Henry D. mga higala aduna po siya pag-entertain sa idea nga magpapili usab siya no pwede sa Vice Mayor mga higala usap po siya ka ligdong atong nakita ligdong leader mga higala dinhi sa ato ang dakbayan mao ni ang kuan palagi kung sa basketball pa grabe kalalom ang bench mga higala sa ato ang Partido Liberal daghan nga ni tanyag silang kagalingon magpapili diha sa posisyon mga higala so ang ato ang mga lideres standby lang mo wala to lang nato ang desisyon sa Partido Liberal mahitungod ni ining pagpili og official candidate para sa Partido Liberal pero batod pa sa side ni Councilor Freddy Shaw kung mapili siya sa Partido Liberal or dili magpabilin siya nga mudagan nga congressman maskin independent liberal. So mo na mga higala ang mga posible nga mga political scenario dinhi sa ato ang lokal sa dakbayan sa Iligan. Kumbaga kining Liberal Party ato ni Rejoice Minis sa dakbayan sa Iligan nag-awas ang mga mga kandidato nga bisan gani kanang uban din nga wala magpadayag og intensyon sa pagdagan og mas taas nga posisyon but sa ibot pa sa pagmalako ato Rejoice kanabang gusto lang magpabilin pagka-konsyal kwalipikado gani gihapon nga mopapili sa tagas nga posisyon. Pero in town ang ubang grupo ato ni Rejoice ibang gusto mo dagan pagka-kongresista in town nga naa sa lahing grupo bisag pagka-konsyal por Tilisura. Tao na lang niya karon ready na ko no? Kompleto na ko nung linya. Asa ka sila namudyot na to ni Rejoice? Kompleto sa linya. Kompleto na. Matod pa nila, kompleto na ilahang konsihal, kompleto na ilang ready na sila. Ready to rumble! Ang ato ang mga opisyales sa dakbayan sa Iligan ng Higala ready na po sa pagserbisyo. Kana lang sa atong unahon karon. Anyway, mga Higala, ang filing of certificate of candidacy will be on October 12 to 16. No? October 12 to 16 mga higala. Diha na nato may bawaan gyud ang formada sa ato ang mga partido dinhi sa dakbayan sa Iligan. Ang nakanindot ani Atty. Joyce kay samtang nagsingabot ang filing sa certificate of candidacy karong buwan sa Oktubre ang atong mga elected official bisan gani diya sa Liberal Party katong mga incumbent padayon sa ilahang mga trabaho
dina sa sangguniang panlungsod bisan gani na mention nimo si City Councilor Freddy Siao maintin siya sa pagdagan sa pagka-kongresista. So may posibilidad ato Ready Joyce nga mugawas din sa grupo pag-abot ngadto sa piliay kung ipanayon gini ang iyang tinguha nga mudagan sa pagka-kongresista. Panamatik na nato nga ilang trabaho diya sa sangguniang panlungsod mura baga og walay kuan kani bang mga anino para sa 2016 po. Ang relasyon diya sa sangguniang panlungsod, diya sa paghatod sa batakang serbisyo ngadto sa katawhang lumulupyo sa mga dagan ato Religiyos sa ilang desisyon. Naagi hapon ang panagayo sa tungod ug alang sa katawhang lumulupyo. Pareho ato Religiyos nitong panahon pa ni suspended wanted mayor si JR nga tungod kay naangiyahang tinguha nga subling magpapili unya tungod siyang kabalaka nga iyang makaatbang si Congressman Vicente Bas Belmonte Jr. ang mga membro sa sangguniang panlungsod attorney na wa man magpadayag nga mudagan o mas taas nga posisyon. Dito ganin nga istoryahon, di ba? Minumduman nimo nga pila kay gayon ang sangguniang panlungsod daghangyo nga magkukos unta tabi. So, hangtod na abta na lang siyang pagkasuspenso. Wa gyud nahitabo nga pakigkukos ag nasuspenso nga mayor ngadto sa ato nga mga ubang opisyal dinhi sa Nagbayan sa Iligan. Medyo allergy siya nakatutok siya kanunay sa 2016. Wa man gani siya mga dagkong nahimo gikan sa paglingkod niya itong 2013. Muna ilisod mga higala og kinilaging maka-elekta og public official o niya wala gid taoy maskin gamay nga eksperyensa diha sa pag-manage sa bureaucracy sa atong lokal nga kagamahanan. Pagsi na lang og purok president unda makalitan bitaw ka mo nang usa ka tawo sama raso sa katao mga higala kalitan ng taga-ag driver's license o niya pa-drive og bus dayon. Di pagid bus trailer. Hindi mga tanang loaded kayo. Unya ang gipraktisan mga higala kanang unsa na motorela. Pagkahuman kalit lang nimong pa-drive og kanang trailer truck. Ang mahitabo gid ana MOMO. Ngo. Pero okay lang ang tato ni Rejoice kung sa ilang pagkamumo sila lang. Apan kung musulod man gud na sa politika ng kalihukan ato ni Rejoice kung masaypan sa katawhang lumulupyo ang magkaluluoy mao ang katawhan sama sa gidangatan sa atong Nagbayan sa Iligan nga diin nauwat inta ang katawhan niadtong 2013 nga piliay. May nalang kay nasuspenso ato ni Rejoice. Nauwat kay dato? Nawat kay abiman og kuan kining Duterte. Uy, ang patuan man diay. Okay, ito, magiti pag-expect sa katawhang lumulupyo. Sa ganing nga bisan katong uban, libutar kang Congressman Bas Belmonte, isip ilang kandidato pagka-kongresista. Apan sa pikas nga bahay, naguban po na ito ng Diyos. Dito po sila libutar kang Rinsya. Isip kayo, naglahog laging taon sila nga, Basi Duterte ni. Basi Duterte? Di man di ay. Pagtuon nila Duterte. Duterte man di ay. Duterte. Himaw kuan ba? Hugaw-hugaw. Dirty tanang nga mga kuan himo red kasama sa kuan kaning pagpalit og yutang bakilid nga 35 million ang kantidad. Di ba kuan nato ni Rejoice kuan kana sagbot kana sa atog panghunahuna og ingon man ang mahal nga generator set dinha sa City Hospital. Ang wa pa nakuha to. Nauwaw ang tag-iya pagkuha. Grabe mga higala mo usa sa mga tibailahan nato mga higala sa mga gipanghimo sa previous administration makauulaw. Imagine ka hangtod karon mga higala ang ilang gipasiakab na questionable nga generator set nga gibaligya niya sa tong lokal nga kagamahanan hangtod karon wala gyud taon kuhaa tungod sa kaulaw sa nagbaligya ana. Or basig ang nagbaligya ana usa sa mga akusado diri sa ambush case. Gawa man kita kabalo Robert. Manato na Diyos nga kuan dapat karon pa lang ang katawhang lumulupyo huna-hunaon nga dili nata makausahan kay nakausahan nata kung makausahan pa kani makaduhaan na ni Joy. Kinahanglan nga dili pa dalos-dalos kinahanglan ang mga katawhang lumulupyo pag-abot sa 2016 na ni Joy. Sigurado sila nga ang ilang ibutang diha sa katungdanan dili man perfect pero kana pong pinakamarag-arang kung itandi sa pila ka kanaghan nga mga kandidato. Unsa ba lang arang-arang gyud kuan mas lamang. May buntag may pabaminaw dahil sa to ang mga higala diha sa Barangay Maria Cristina kang Ma'am Annabel Alo o kang Dodong Joseph. Good morning. O
sa ato ang mga higala diha sa barangay Tubod, si Nang Nida, kanunay na minaw, wife ko as. Nini nagaya ka Attorney Rejoice. Common sense po, Bert, walay nahimo ang uban kay wala pa man mo daog sila. Dagang mahimo pagkadaghan kayo sa mga walas katungdanan Dili na na nahimo. daghang mga nakadaog nga wa pinahimo. Kunya kuan na Attorney Rejoice, kana man kung pagbaton og katungdanan diya sa kagamhanan, kuan lang na siya usal na siya ka paagi nga mas mulapad pa ang imuhang maayuda, maserbisyo ngadto sa katawhan kay siyempre ikaw may mo nagamagmahimo diya sa imong katungdanan paggamit sa pundos gobyerno. Pero sa ako nang gingon, daghang mga wala sa gobyerno og mahimong ang uban opisyal kaniadto pero karon tungod kay wala na mudagan o baka napindis na kalabay PDI apan tungod silang tinguha nga makalagad gyapon sa katawhang lumulupyo may nahimong gyapon sama pananglitan kang kanhi Vice Mayor Henry D. Diba si Vice Mayor Henry D Attorney Rejoice dagan sa pagkamer napindi siya ato 2013. Napadayon. Sa imong pagkapili nagpadayon sa iyang pagpatukod og mga eskwelahan. Ang nahimong gyapon. Dilibot sa ito na Attorney Rejoice nga kumukay wala pa sa katungdanan, kumukay wala pa makadaog, wala na mahimo. Bisan sa ginagmay pamaagi Attorney Rejoice, ang tao nga nagpakabana sa iyang isig katao, nagpakabana sa publiko, naagi mahimo Attorney, maginagmay mas madinagko. Di ko mo to, nga wala ka sa posisyon mga di ka makatabang. Dili gyud kung di ka matinabangon, di gyud ka matibangon. Ngano si Congressman Ralph Del Monte Attorney Rejoice ngadtong wapagani sa mahimong konsel. Pagkadaghan karon nga nasa iyang posisyon, samot ang iyang pagtabang. Kining tao nga magpakaaron ingnon, dili makadugay ka sa imuhang pagpakaaron ingnon. Kung unsa gyud ang imuhang sulod sa imong kasing-kasing, mao na lulutaw at lulutaw. Lilitaw at lilitaw din. Sorry kayo kung Tagalog word. Medyo wala gyud ingon nila nga ang baboy bisan pag saninaan nimo na siya imong sampuhan og Rejoice nya imo pag yun ng cutikan o nya imo pag yun ng butangan og kanang necklace o nya pagkahuman imong make-upan pa ng baboy o nya saninaan nimo pagkahuman buhian nimo na diha pangita gina sa og lapok muluplup gina siya ano man sa lapok Attorney prisuhon na siya pusasan sa may wanted pusasan na ibutang nas prisuhan para dili muluplup sa lapok. Thank God it's Friday. Salamat kayo. Ang ato ang trivia, ato trivia. Ato kayang sa nakuling niya. Ato ang landline 492-2609. 492-2609. Atod kaninyo sa mga kabubuton sa ato ang buhutan matinabangon nga Congressman Vicente Barf Belmonte. Og walang katulad. Okay? Ang atuang trivia karong mabutaga mga igala, sayon na gini kayo, andam sa iyong telepono, dahil na kinahanglan mo Google. Ayaw na Google, ayaw na og, kanang, unsa na, tanaw sa inyong laptop. Wala sa laptop na? Wala na sa laptop, dali. Sayon na kayo mga igala. Para sa makauna lang dial sa atuang telephone number, Bert. 492-2609. Nakahang na? Nakahang na. Alright. Ang atong pautana karon mga igala, trivia sa umaga, trivia pampagana sa umaga hatod kaninyo sa may kabubuton ni Congressman Vicente Barf Belmonte Jr. Ang pautana mao kini unsay capital city sa Davao del Norte. Ako na ibagante. Okay, libre na. 492-2609. Paunahan na nagtawag mga igsoon. Yeah, nagkatawag Attorney. Gabi pa na sa kadayal. Gabi pa kadayal. Hello, good morning. Hello. Morning. Good morning, sir. Pangalan na Justado Aragan. Ha? Justado Aragan. Justado Aragan, taga-asa ka dapit, sir. Kalubihon, Pisto. Kalubihon, Puesto. Ang atong tubag, sir? Tagum City. Tagum City is... Unsa to, sir? Unsa to iguan? Unsa to'y tubag mo, sir? Tagum City? Tagum City. The capital of Davao del Norte. Congratulations, sir. Talihog ka. Salamat kayo. Attorney. Oh. Hindi ko mamusta niyo. Oy. Niya, dia. Oh. Dahil laminig siyong paminaw sa mo dia. Salamat kayo, sir. O sa tanang mga silingan. Sa mga silingan ni mo diha. Regards. Sigurado. Nakita naman ta. Salamat kayo, sir. Makita na ko sa diri. Aris kalubihan, ha? Pohon. Sige. Congratulations.
Salamat. Aliyog lang si mong ID, sir. Aliyog lang si mong ID niya, sir. Pag-anhi din eh. Salamat kayo mga igala. Thank God it's Friday. Lord, salamat kayo sa imong pagtapos sa ato ang semana karong Friday. Salamat kayo, Lord, sa imong pagkamaayo. Salamat kayo, Lord, kay ikaw ang among labaw makagagahom. Ikaw ang tinugdan sa tanan nga mga grasya, sa tanan nga mga panalangin. Salamat kayo, Lord, kay sa imo makakita kami og dangpanan. Pwede kaming mapasagdan, isalikway, dinhi sa kalibutan, Lord, apan ikaw magpabilin nga mahigugmaon kanamo. Nagampo kami, Lord, nga ikaw ang magabantay sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi. Sa among mga minahal sa kinabuhi, Lord, nga naa sa laing dapit, kami nagaampo nga ikaw mag-aaga kanila magabantay o hinaot pa Ginoo ang imuhang pag-amping maanaa kanunay sa amo ang mga igsoon. Sa amo ang mga igsoon, Lord, nga nawad-an o minahal sa kinabuhi, ang katong mipanaw na sa lain nga dapit ang ilahang minahal sa kinabuhi. Kami nagaampo, Lord, nga ikaw magakonsol sa ilahang tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Nini nga kasubaanan, Ginoo, ikaw maghatag kanilang kusog. Tagaan mo, Lord, sila og ligon na pagbati, Ginoo. Nini nga mga pagsulay nga nawad-an ang ilang mga amahan o inahan o ilang igsuon, Ginoo. Lord, sa amo ang mga igsuon nga nasa hospital, dili na mo masayran, Ginoo, kung unsa ang ilang mga sakit nga ilang gibati karon kami. Apan kami, Ginoo, nagatuo nga ikaw ang among greatest healer and the greatest physician. You are the God that heals, and by your stripes we are all healed. And we claim, Father, that you will heal each of our brothers and sisters who are in the hospital. Na masking katong naa lang sa ilang panimalay, Ginoo, some of them may be suffering from cancer. Uguban pa nga mga sakit, Ginoo, nga lisod kaayo. Lisod o lalom kaayo, Ginoo, nga mga sakit, Father, nga beyond comprehension sa mga doctors. But we believe that you are the greatest physician. And you can perform miracles, Father. Touch our brothers and sisters. Tanduga, Ginoo, ang among mga igsoon nga ay gibati. Ang katong galisod naa sa kalisdanan karon kami, Ginoo, nagaampo. Na you are our greatest provider. You are our Jehovah Jireh. You provide, Lord, all our needs. Matod pa nimo, Ginoo, maskin ang mga langgam diha sa panganod imong gipakaon, Ginoo. How much more kami nga imong mabinuhat, imong i-provide ang among panginahanglanon. And we just believe, Father, that you will provide all our needs. And thank you, Lord, for taking care of our lives, taking care of our needs. Thank you for the safety, the security. And we believe, Father, that the God of Abraham, the God of Jacob, and the God of Israel, and the God of other nations, Lord, will be the same God that will take care of us till the end. And we pray, Lord, that you will cover us as we celebrate the month of celebration dinhi sa amo ang dakbayan. May you will cover us, the whole Iligan, Lord. You will cover us with your angels. You will cover us, Lord, nga wala untay mga dautan nga mga panghitabo nga moabot sa amo ang dakbayan sulod ni ining pagselebrar sa month of September. This we ask in the mighty name of our Lord. Amen and amen.
Salamat kayo sa inyong pagtubay, mga higala. Wala tayo kong oras. Salamat kayo sa sa inyong pagtubay sa ato ang programa. Og happy weekend to everyone. Happy closing kang J.R. Raciles o kang Emerson Soriano o kang Raytan. Ala, painit pa more. Kini na lamang inyong higalas kanginan, Attorney Rejoice Sobihano. Og sa masdandan, Coper Albert Loyola Sr. Magpasalamat usab sa inyong pagtubay dinis tong garangkada sa unang hugna sa Tulumanon. Good morning, Iligan. Good morning, Iligan. Good morning, Iligan. Niya na! Ang bagong Heaven Economy Baby Diaper, taas kalidad na, presyong barato pa! Kapakan ng kapa, sana di mahal. Kapakan ng kapa, sana may pera pa. Itigil na ang kapakapa dahil nandito na ang new Heaven Economy, ang baby diaper na abot kaya. High quality diapers for only $4.50. May Blue Lock core for quick absorbency. Wala nang kapa-kapa kay baby. Wala na rin kapa-kapa ng bulsa. New Heaven Economy. High quality sa presyong $4.50. Wala rin kapa-kapa. Heaven Economy Baby Diaper. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. $4.50 is the SRP per piece of Heaven Economy Small by 4. Ano na ba'y kumunhap sa mga opinyong legal nga mihasol karon sa imong huna-huna? Gusto kang matinaawa nini? Ania, among itanya, ang programa. Opinyong legal. Magpukit sa mga isyu na may labot ang balaod o katawan. Opinyong legal. Uban ni Attorney Rejoice Sobihano. Mga higala, kumusta? Sa pipila kagutlo atong taga-anong pagkagad kining gamay kayo nga pangutana sa ato ang suki nga tigpaminaw din sa ato ang segment Opinyong Legal. Ang yahang pangutana mao kini. Attorney Rejoice, nagbulag din sa akong asawa sa tulo na katuig ang nilabay. Nagsustento ko sulod pod sa tulo katuig. Karon na, attorney, ang duha nako ka mga anak nibalik na sa ako ang akong pangutana, Attorney Rejoice, pwede na ba na akong i-stop ang sustento sa akong asawa? Mangayo kong tambag kanimo, attorney, o maayong buntag. Ang buti pasabot niya sa ato ang texter, mga higala, mao kini nga sulod sa tulo ka tuig ang anak ato sa iyahang asawa ug nagahatag sa sustento tungod kay ang mga bata kinahanglan matagal sustento nga naanak puyo sa iyang asawa. Sunod nga nahitabo ang duha ka bata niya naa sa iyang poder. So ang asawa niya wala na anak nga nabilin sa iyang asawa. Ang pangutana niya muundang na ba siya hatag og sustento sa iyang asawa. Dili na to hisgutan ang amount, mga higala, tungod kay ang amount mag-vary ka na sa depende sa pagkinahanglanon sa party in a case entitled for support. Apan ang pangutana niya kung dili na ba siya, pwede na ba siya nga dili mo suporta sa iyang asawa tungod kay ang mga anak na naman kaniya. Ang tubag dili. Ang balaod, klaro kayo ang balaod sa family code. Nagaingon nga ikaw, ang bana, ang mag-asawa, dapat mo support sila sa usag-usag. Wala gistoryahan diya mga higala nga dapat na ay anak. Whether na ay anak or wala, entitled of support ang usa ka bana or ang usa ka asawa diha sa family code. So, boti pasabot tungod kay ang mga anak na naman kanimo, wala ka na siya nagpasabot nga dili na ka mo suporta sa imong asawa. Unless mga higala, ang asawa maingon siya nga ayaw na kong suportahe, kaya na nako nga buhion akong kaugalingon. Apan kung mo demand ang asawa og support, bahala ko rin anak na nabiling sa iyaha, she is still entitled for support. Nga naman, naan ka na siya nakalatid sa balaod, mga higala. Salamat kayo sa ibang pag-text. Sinautunta nga nagiyahan ka sa pipila lamang kagutlo dinhi sa ato ang segment Opinyong Legal. Wala tayong oras, mga higala. Salamat sa iyong pagtubay. Kining yung higalas kanginan, Attorney Rejoice Sobihano. Inyong nabati ang Opinyong Legal. Kauban si Attorney Rejoice Sobihano.
kung aduna kamoy pangutana nga may kalabutan ang balaw, sulata ka na o ipadala sa Opinyong Legal. Kiro, Attorney Rejoy Sobihano, DXLS-FM, Love Radio, Tambakan Highway, Iligan City. O text sa cellphone number 0939-920-0802 o sa cell number 0917-726-0003. Opinyong Legal, hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat. Makiguban kang Attorney Fred Busico. Pinaagi sa mga maayong kabubuton ni Kongresista Barf Belmonte Jr. at ang Mayor Roderick C. Marto at ang Vice Mayor Providencio Bong Abregan Jr. o sa mga membro sa Konsiho sa Dakbayan sa Iligan. Itaniyag kining tulumanon sa balaod sa hustong pagagamahanan, mga kahimuan o mga kalabuan sa Dakbayan o bugtong Distrito Congressional sa Iligan uban sa General Legal Council sa Philippine Councilors League o Konsihal ng Dakbayan. Fred Busico. Ug karon ania ang inyong alagad, Konsihal Fred Busico. Daghang salamat mga igala, kumusta? Naka-rehistro ka na ba? Muawuray na katapusan adlaw sa Oktubre. Aron maka-apil ka sa boto, na-check up na ba nimo ang imong biometrics sa Comelec? Walay biometrics, walay rehistro, walay boto. Barangay Captain Josephine Maglasan, kumusta niya sa Bono? O sa mga kauban mga konsyales, ang pangumusta niya po na ito sa atong ginawag nga amahan sa distrito. Congressman Belmonte, mo kapika si Queenie, usap. Ang iyang mga pinanggas kinabuhi o ang atong acting Vice Mayor Bong Abregan. Italiwadan silang duha sa atong acting City Mayor Roderick C. Marso. Good morning kaninyo, mga leaders sa atong islan. Nagkahiskot na kaniyad tuwahin sa kinabuhi o mga kagahapon o karon ni DILG Secretary Mar Rojas o nagkasaad na kuhabit kumalimot nga may iskutan sa nato malagmit nga magkahatmang mangyapon sila si Vice Presidente Jijumar Jojo Kabawatan Binay Sr. Wala na tingalay nangatungdanan sa kagamahanan lokal hangtod sa nasyonal na nakapuyo og dugay sa mga buhatan sa nagkalain-lain nga mga kakuhan. Kung itandi nato sa kinabuhi ni Jijumar Jojo Binay. Apan, moingon usap kita, wala na tingali ko sa'yo nakahupot sa katungdanan sa gilugayon nga hapit mag-30 anyos na, 29 anyos, nga naglukso-lukso sa lain nga piniling katungdanan kung elective office na nakatigong usap o ilabihan kadaghan nga mga kaso sa hukmanan. Dili lamang sa mga regular nga mga hukmanan, kundi sa ombudsman kung itandi nato sa kinabuhi o pangatungdanan sa ika-5 ka Vice Presidente sa Pilipinas, Jojo Binay. Ang iyang kwalifikasyon, usa ka abogado, naghanos sa mga tunghaan ngayang nagian, o usab nakamatul siya kagayon sa pagtuon sa ubang nasod. Tungod sa kumubuo sa itong panahon, issured ka nato sa pag-ingon nga kung sa kwalifikasyon sa pangatungdanan, dili usab mabitaan. Una siya nga nakatungtong sa kagamahanan lokal niadtong 1966 sa EDSA Revolution sa diyang isip usa ka flag lawyer o usa ka abogado sa mga political detainees, gitudlo siya nga OIC ni Pimentel sa panahon ni Presidente Cory Aquino. Hangtod nga nauptan niya ang daghang mga posisyon na kibna Metro Manila Development Authority o sa diyan na piling Vice Presidente nauptan niya pagka-chairman sa Housing and Urban Development Coordinating Council o sa pagsalig ni Pinoy Presidente Aquino kaniya kitugyan usab kaniya ang Presidential Advisor on Overseas Filipino Workers. Ang una gayon unta niya nabuot kayo niyang kabuton ng katungdanan sa pagkapili ni Pinoy isip siya mo Vice Presidente
nga makuha ni ang DILG ang panihatag gini kan GC Robredo o sa hinanaling kamatayon sa buutan nga Robredo nihatag ni kini nga tukang marugas mo karon ang iyang karpang sa umaabot nga piliay. Ang matagtaw dunay makuha sa kagahapon nga iyang dalhon sa pagkakaroon o ang madala sa katandian ni Marugas mao lamang ang iyang mga kahimuan, ang iyang kadungganan, wala siya kaso sa Husgado. Apan kung matandi na ito, hilabihan usab kadaghan ang mga punto sa kaso na dili lamang ngadto kang Jojo Binay kundi halos sa tanan nga miyembro sa ilang pamilya. Wala na usab tingali pamilya sa Pilipinas na maka baton og kadungganan nga silang tanan halos nakahupot gikan sa representante, paingon sa senador, paingon sa vice mayor, paingon sa konsehal, paingon sa vice presidente sa Pilipinas. Asawa na imong mayor, bana na imong mayor, anak na imong mayor, anak na imong senador, anak na imong tinugyanan. Ug ang katingalahan naman ngano nga nagsaguyod diha sa ilang likod, ang ilabihan usab kaayo kadaghan nga kaso nga hangtod karon ang tutuo ka mga otoridad, ang Department of Justice, ang Senado sa Pilipinas, pinahagi sa subcommittee sa Blue Ribbon, o gingon usab sa Office of the Ombudsman, adunay mga record nga karon kituki paghapon. Matag tao kung isumbong, bisag dili sa husgado, bisag ordinaryong akusasyon lamang, nga moingon ka nga, ikaw mo kini moingon, hatagi ako sa akong adlaw sa pagtuiba niya na, give me my day in court, matupa. Apanining ngayon na, katingalahan usab nga, palampuson kayo ang banay sa mga binay sa paghimo ug lakang nga mapugnan ang mga kaso kontra kanila. Pinaagi sa paggamit sa legal nga mga pamaagi ug pinaagi sa paggamit sa media sa pag-ingon nga ang ganang mga kaso bunga lamang tungod kay sila popular, tungod kay sila naguna sa survey, tungod kay nag-anunsyo sila nga budagan sila sa labing taas ng gutungdanan sa nasod. Apan sa kamatuoran lamang mao nga milampos kayon sila sa pagpugong sa mga kaso pinaagi sa ilang mga abogado. Matingala kita nga ang mga tao untang adunay tulubagon bisan sa husgado, mangayo man justisya, mudagan unta sa justisya, mangayo man pagingon tagay kog adlaw sa husgado, muadto unta sa husgado. Apan adunay mga akusado na hangtod sa pagkaron moingon nga inosente sila, apan dili mo atubang sa husgado. Sama sa atong kanhi suspendido nga mayor na bayon ta kung mga justisya nga dito ngayon sa justisya sa Regional Trial Court sa dito. Apan kining Vice Presidente ang mga kaso nga naa kaniya katingalahan dili man niya katubangon niya sa Senado o kung isuspenso sa Ombudsman mangayo mga TRO kapangitaon pa nato galang taon pa nato sa unahan ang higayon nga tubagon na kiniunta aron mawala na kini kayo samtang dili niya kini tubagon magpabilin kini diha sa tanan nga pamantalaan sa mga investigasyon sa mga suspension gani sa kinabuhi si Jojo Binay kaduha na siya masuspenso o sa maong ikaduha sa primero ikaduha na pagkasuspenso niya diha sa DILG na suspension, presidential suspension, kanunay siya makakuha og TRO o maabta na lamang sa writ of preliminary injunction nga dili na gyud siya makapadayon sa iyang suspension. Ang mga kaso nga anaa niya karon mao ang kung ugaling man nga anaa sa iyang katungdanan sa publiko ang walay bugto nga pagpangalagad, igo na baka ang maong mga suhulan sa gobyerno, ang hibalo na kita sa sweldo sa gobyerno, o mo kini ang isyo, igo na baka ang natigom sa mga negosyo o dili baka sa sweldo sa mga binay, aron matubag kini ang mga isyo. Adunay isyo, di ta moingon nga tinuod kini sa pananaas o mantalahan sa internet ug sa uban pa, ang 400 hektarya nga kaumahan diya sa Rosario, Batangas. 40 hektaryas nga uma dito sa Bawan, Batangas, na puro ka hektarya nga tamnan o tinatalamnon o dili baka namunga na nga mango orchard kamanggahan. Duha ka condominium units sa bililong kayo nga
dapit sa Makati sa Rockwell nga mo kantidad og 30 milyones ka pesos. Wala kini maisulod sa iyang statement of assets and liabilities. Aduna usay tulo ka mga mansion nga may elevator pa diha sa Bangoyo Street, San Antonio Village sa Makati. Wala gyapon kini matud pa sa BIR. Wala kini makasulod sa statement of assets and liabilities. Ang house anak diha sa Orbit Street sa Bel Air sa Makati City. Wala gyapon may eskuti sa ilang salinog na imo gyapon kini nga kaso. Lain pang house ang lot sa Palm Village, Guadalupe, Viejo, Makati. Wala gyapon may sulod sa statement of assets and liabilities. Adunay rest house dito sa Tali Beach, Batangas. Lain rest house sa Puerto Azul sa Cavite. Lain rest house sa Tagaytay Highlands. Kung dito sa Tagaytay Highlands, ang biyahe dito, dili sa sakenan sa aeroplano, dili sa sakenan sa yuta, cable car. Adunay rest house sa Alfonso, Cavite. Lain rest house sa Zambales, ug lain rest house sa Pangasinan, ug daghan pang mga balay sa Paranaque, Pasig, Mandaluyong, ug Muntinlupa nga mga dagbayan. Misumbong usab ang mga binay sa pagbatun o kapin kungkulan ng 3 milyones ka pesos matagbulan na suhulan sa mga ghost employees. O ang iyang kapika si Elinita Binay nga biyagis pagkamayor, aduna sa kasong nga tubang may tungod sa epektibo nga public bidding sa mga supply contracts na mubaton o kantidad nga 72.6 milyones pesos supply contract ni sa Makati nitong mayor pa siya. Aduna kung may mga bugus na charity projects sa iyang suon nga ibalor 40 milyones, mga bugus charity projects sa mga calamity fund na wala gihatag sa Makati kundi giayuda ngadto sa ubang mga LGUs kantidad og 27 milyones. Aduna sa kuno mga bugus project alang sa mga project aral package nga 22 milyones, mga bugus na proyekto may tungkol sa mga ambulansya nga gipanglunar ngadto sa laing mga LGUs. Mula sa Green Cross Gapon, mula usap Gapon ug Philippine Child Precious Stakes na nga puno-puno ambulansya. Pribahanan pa kini. Adunay mga informational data nga magamit ug usa ka lain kaso nga nagkantidad og 230 milyones pundo sa Makati Foundation Day nga aging Google. Ug aduna pa mga comics for Vice President's campaign nga 15 milyones ka pesos ang kinahanglan i-liquidate. Aduna mga illegal canteen businesses nga gipang pamulong dito sa Senado. Kontrato sa Triforce Security Agency sa Makati City, kontrato sa Red Hammer Construction and Services. Kini sila tanan papailabot sa mga ipangsugilon sa Senado sa Alpha Land Corporation may tungod sa deal sa yuta naginguna doon ay 200 milyones ka kickback ug papailabot sa mag-uhay ng mga kaso nga ipasaka kalabot sa mga overpricing nga dili lamang mga himan sa hospital kundi lakip na Makati City Hall Building number 2 wayo-way kini mga kaso apan ang kung katingalahan man matawag ka nato ka abilidad sa mga abogado pending pa kining mga kaso kamulog investigasyon o ang iyang anak miagi usab sa engalyan adunay suspension karon gikan sa ombudsman nga nagpadayon ug busa si Kid Binya ang mayor karon sa Makati. Mulampos ka ang maong mga kaso batok sa kagbinay pagkaabiktar ka kini kung itandi sa bisan tuod matawag na to nga paningkamot pa sa publisidad pinagi sa mga survey nga maruhas kung matandi ang bisag sa lamang ka punto sa kaso nga wala diha sa kang maruhas sa daghan ni mga punto nga ania batok ni Jomar Binay matawag ka na to nga magmalambuson gihapon ang iyang tanyag siyang kaugalingon nato sa Karawan. Ikaduha kini nilang hugna ni Maruhas. Una nilang hugna sa pagka-Vice Presidente anapa sa Electoral Tribunal. O kini ikaduha, dinhin na kini sa Mayo 9 sa 2016. Jomar Binay. Una, United Nationalist Alliance na rehistro nga usa ka political party niadtong 2014. Maruhas sa Liberal Party. Ikaduhang partido magikan pa sa 1945
Grace po, malagmit mo anunsyo, apan wapay partido, o tanahon pa sa gikan ang suporta o mga kalihukan. It takes 12 senators and a vice president to run for president. Kung kumplitohon, o mga congressman, mga senador, mga konsehal, mga mayor, mga gobernador, mga barangay captains, a big political organization from top to bottom makes up a political presidential campaign. Kini mga igsuon, mahimot tingali sa duha, apan sausa ang babae, mangita pa sa mga pamagi, atong atkan ang mga kalambuan sa banay ni mga kinabuhi na nagtanyag ngadto sa kalibutan sa serbisyo publiko ang politika nun. Inigalas kanina ng Journal Fred Bosico ug matiyali mag-istud kita sa Lunes na kang Madam Grace po. Mayong buntag, panglawas ninyo ang pini o sibatala magawan kaninyo kanunay. Morning. Kami aging napulo ka mga gutlo, nakiguban kaninyo si Consul Fred Bosico, si General Legal Counsel sa Philippine Consulars League, subos sa pagpangulo ni Congressman Vicente Warf Belmonte Jr., Acting City Mayor Roderick C. Marto, Acting Vice Mayor Providencio Bong Abregan Jr., o sa mga membro sa konsiho ng syudad, uban sa paghustok sa mga kamaturan, kabahin sa hustong pangagamhanan sa distrito o sa nakbayan sa Iligan. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban, kang Attorney Fred Bosico.